lahat, no? Panibagong yugto ng ating buhay. Those, most of them, no? Most of them are successful in their own ways, no? Yan pong ating mga kaibigan mga successful na po sila. Mga mayayaman na, kaya pwede na po tayong makautang sa kanila, mga friendships, no? Tapos yun po, pautang naman dyan. No. Yan po yung ating mga kaibigan na sa mga susunod na araw po siguro, ito po yung sinasabi nating public service na hindi lang po naman lahat ng ating mga kinakapanayam dito ay sa mga politicians, mga taong nasa gobyerno, mga nasa posisyon. Kaya nga po dito sa ating programang Ratsyada, sinasabi po natin dito, ang boses mo ay mahalaga dahil dito, ikaw ang bida. Pwede po ba? Yan. Kaya po yung gustong mag-comment o mag-share po sa kanilang mga experiences na gustong magtanong, no? We have friends nga po dyan ng mga guidance counselor kagaya ni Norman Nucum and tsaka si Sol. No, sana po, no, mag-comment kayo kung anong gusto yung topic ng pag-usapan. Okay? Right now po, no, napag-uusapan nga natin yung mga friends nating mga matagal nating nakita. Na pag nakita-kita po pala tayo, parang naiiba na. Some of them, hindi na natin masyadong nakilala. May mga gumanda, of course, no? May mga naging sexy na, just like me. Pero there are some na they stayed as beautiful na ganun po. And in some ways, sa kanilang mga career na tinahak ay naging successful. And surprisingly, parang ngayon lang kayo nagkakakilanlan. So, like aking mga friends, kagabi nagkukwentuhan kami, ay nabibigla sila kung paano ako napapunta dito sa trabahong ito, no? Because actually, we are psychology major. So, bakit daw ako napunta dito sa pagiging pag-anchor? And with that, sometime po sa mga susunod na mga araw, maybe mag-i-interview po tayo ng mga ordinary people, no? Mga ordinary people na masa po, no? Hindi, light moments po tayo na yung mga success and failures, no? Dahil po dyan sa, alam po natin sa ngayon, ang masyadong magulo, maingay, ang larangan sa politika, no? Na ayaw po natin munang i-tackle yun. Hintayin po natin si Pari Coiruel regarding that. Because right now, we were going to talk about light things, anything under the sun. So, yung ating mga kaibigan, kung nais nyo po silang batiin, no? Yung ating mga, sina paring Romel, di ba? Kumusta na sila dyan? So, ano po ang gusto nyong pag-usapan, mga kaibigan? At kayo po ay welcome na welcome dito para mag-suggest. Balita, walang palya, walang duda, tuloy-tuloy sa Yes, and bago po ang lahat, no, mayroon po palang comment and ginabati ko po pala si Colonel Meno ng Rias. Yes, because marami po palang nag-react na nabitin daw po sila sa information drive ng Rias, no? Yung po kasing, bago po natin pag-usapan yung light moments natin, last Saturday po ang ating bisita ay si Regional Director ng Rias dito po sa Camp Olivas na si Colonel soon to be General Meno. Ngayon po parang yung kanilang information drive, no, na to inform the public na tayo po ngayon ay may kakampi, no? Kakampi naman po natin lahat ng mga kapulisan. Sadly, ngayon lately po puro mga kaibigan nating mga pulis ang mga na-involve sa social media. We are not targeting, no, mga kaibigan nating pulis, but then dahil po napaka-interesting ng topic natin last Saturday, so gusto lang nilang malaman uli yung information na kung saan sila pwedeng makalapit through Rias, kasi po
may mga iba, may ilan-ilan po no na mga kaibigan tayong mga pulis na medyo may pagkaangas. Kaya nga yung sabi nila yung pong sabi, excuse po, yung si Rias nga po, yung pulis na maangas, no? Meron pong Rias. And sabi po nga nila, kung pwede raw pong itago ang kanilang identification kung sakasakali man lang po na sila may reklamo. Ang sabi naman po ni Colonel or soon to be General Meno, sabi niya po ay pwede naman. So, hindi ko po alam kung andyan pa po yung, ipopost ko po yung number, no? Number ng Rias, no? Na pwede nyo pong i-text or tawagan. And po ito po kasing advocacy ng Rias, no? Na dahil nga po sa mga abusadong pulis na mangilan-ngilan lang po naman yan. So meron po tayong in every province meron naman silang PIAS, SIAS na pwede yung lapitan. And ang ginagaransya po ng ating butihing Colonel soon to be General Meno ay iimbestigahan po nila ng walang time check po. It's 10:20 in the morning. Napakabilis po ng ating talak. Bago po tayo magpatuloy no sa ating magiging topic, which is kayo ba ay napag-iwanan sa ere or ano pong gusto nyo. We will post some muna tayo, no? Magko-commercial po muna tayo. This is Newsline 103.1 FM. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Kayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay Tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay Tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay Tinangan tayo, iyan pusok ka rito. Visit Pansay Tinangan, Candaba, located along Candaba Santa Ana Road, Sitio Pansol, near Candaba Infirmary. Tara na sa Pansay Tinangan, Candaba. Ako po si Maria Sara Micabal, 28 years old, tika Santa Barbara, Iba, Zambales. Na-diagnose po ako ng hyperthyroidism, toxic noduli. Grabe yung epekto sa akin ng sakit ko. Pero salamat po talaga sa King's Herbal Plus. Siguro kung hindi pa ako nag-take ng ganito, baka wala na po ako ngayon. Maraming salamat King's Herbal Plus. Ako po si Aida Pinida, 53 years old po. Nakatira po sa Mambog, Butulan, sa Zambales. Maraming salamat po sa King's Herbal Plus. Kung hindi po siguro